Kung since day one nandito na kayo sa ating YouTube channel, alam nyo yung aking techniques sa trading is more on catching opportunities on the RSI overbought situation. Ibig sabihin, momentum. Pero isa sa mga challenges ko during bear market, pati ranging market, is having that momentum. Kaya inaral natin kung paano pa natin makakatch yung pinakamagandang trend so that our RSI overbought strategy will have its maximum potential. Kaya naisip ko na pag-aralan tong Elliott Wave. So imagine this guys what if di mo napapahirapan yung buhay mo and you can trade this only and this and not this. Diba? So mamamaximize mo na yung profits mo. May time ka pa makapagpahinga, diba? Kaya ako naisip talaga itong Elliott Wave. Because number one, it identifies the trend. Ibig ko sabihin, if malalaman natin na dito tayo magte-trade at hindi dito, then we can maximize all of that strategy by on dips man yan, momentum man yan, or trend following, diba? So, number two, ang gusto ko rin dito, hindi yung parang tumitingin ka ng weather, no? Price action, na based lang sa kutob. Dito kasi sa Elliott Wave, may rules kang fina-follow, which is for a systematic trader going to a discretionary trading technique, mas pabor sa akin yun. And number three, nabanggit ko nga, pwede natin i-tweak yung Elliott Wave ipagsama sa ibang strategy like price action itself, or if you're a systematic trader like me, you can employ it in identifying the trend. Then para sa akin, why not talaga na mag-add ng knowledge about Elliott Wave itself. Before I explain further itong Elliott Wave, once again, I'm John aka Soral. Kung gusto nyo rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin trading, gaming, NFT reviewing, at kung ano-ano mang grind natin sa buhay, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! So, nabanggit ko kanina, meron siyang mga rules to follow. Kasi kung titingnan natin dito sa Investa, under this tab, yan, sa gilid, meron dyan Elliott Wave, no? May tinatawag na impulse and correction. Dahil basic pa lang tayo, nag-aaral pa lang tayo, I don't want to be more complicated dahil sobrang dami po nitong Elliott Wave. Kumbaga, kung lahat ay ipapasok mo sa isang aralan, sasabog na utak mo. Ako nga, sumasabog na yung utak ko eh. So, nagpo-focus muna ako dito sa dalawa. Impulse pati corrective wave. So ano ba tong impulse wave, no? May 1, 2, 3, 4, 5. For example, maglalagay lang tayo 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba yan? Okay? Ano ba yung mga pinaglalagay mo dyan, Sir Soral? So i-highlight pa natin. Yan, nilagyan ko ng linya. So ano ba ibig sabihin yan? So yung Elliott Wave kasi may 5 waves yan. So ito yung pinaka basic, yung impulse wave. So makikita natin, based on the study, is nagkakaroon ng trend. Halos dyan po nagkakaroon ng uptrend. Okay? Then, yung corrective naman is ABC, A, B, C. Ayan. So, babagsak siya ng pangatlo. Ayan, pangatlo. Ganyan lang. So, very basic lang, di ba? May kita natin na si Bitcoin ay nasa corrective wave na. Okay? So, ang dali lang naman yan. Pwede magganyan-ganyan. So, ano yung rules na sinasabi nyo? Okay? So, tandaan nyo itong impulse wave. Ang tawag din dyan is motive wave. Okay? So, yung motive wave kasi dalawa yan. Impulse, diagonal wave. So, it is basically a 5-wave structure. Then, yung corrective wave, 3-wave structure. So, anong pinagkaiba, no, ng impulse at diagonal? So, it depends on the rules. Ito na po yun. Ang pinagkaiba lang po ng impulse pati diagonal is dapat yung pinakadulo ng wave 4, which is this, ay hindi magko-coincide dito sa wave 1. Ayan, okay. Dahil hindi sila nagtugma, so we can expect na this is a whole impulse wave. Ayan. So, yun lang po yung pinagkaiba nila. Then, ang tinitingnan ko dito, kumbaga ito yung pinaka-common sa lahat, yung wave 3 is always impulse wave. So, paano makikita yun? Ito lang naman, parang isang linya lang to, di ba? So, ang gagawin natin, titingnan mo rin, no, kung meron ding wave within that wave. Grabe, no? Parang inception. Diyan dumudugo yung utak ko. So, kung titingnan natin dito sa ating analysis, 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Merong ding 1, 2, 3, 4, 5 under that wave 3. So, we can expect that this is a wave 3. So, yung mga rules na fina-follow. At syempre, dapat yung wave 3 ay hindi pinaka-shortest among the 3 waves na paangat. No? Yung wave 1 pati wave 5. Remember, yung 1, 3, 5, isa lang po direction yan.
either pataas or pababa. Kung ang wave 1 mo pataas, then yung wave 3 mo pataas din. Then yung wave 5 mo pataas din. Okay? Ganyan lang po yun. So, dapat mas mahaba po, no? Mostly ang wave 3. Pero pwede rin mas mahaba yung wave 1, pero dapat hindi po pinakamaikli yung wave 3. At mag-i-invalidate lang po lahat ito kapag yung wave 2 ay bumaba sa pinakaumpisa ng wave 1. Ibig sabihin, for example, ito, no, nag-sell off dati si Bitcoin. Nandito, bumagsak po yung presyo. Yan. Ibig sabihin, wala pong wave 1. No? Invalidate lahat, baka mali yung bilang mo. So, yung mga rules na kailangan natin i-follow. Then, ang maganda dito kasi may mga Fibonacci correlation po to sa bawat isa. Kumbaga, magugulat kayo, no? Bakit na-check nila yung mga possible bottom, mga possible reversal, kasi nga may mga Fibonacci correlation like this one. Kung nagkaroon ka ng Fib extension sa A, usually it is bouncing on 0.382, which is right now happening on Bitcoin, or hanggang 0.618, kasi may mga tinatawag tayong limits. Ibig sabihin, pag ito umabot ng 1.618, which is imposible dahil negative yan, territory na yan. So, pag umabot na yan, baka hindi siya corrective wave. Baka impulse wave na siya. So, sobrang dami information talaga ng Elliott wave. So, I highly suggest na you read some books or you can check out din yung ibang mga Elliotticians nating mga traders. For example, sa BOH Society, si Sir Jojo Gaston. Sa Open Journal, si Javi Medina. Yung father of Elliott wave daw dito sa Pilipinas, si Sir Roy Laksamana. And you can check also my trading body sa Trading Comedy na nag-aaral din ng kanyang sariling Elliott wave using line graphs, guys. So you can check it out for a start, pati itong video na to. Obviously, we are still learning because we are focusing on the 5 and 3 wave structure, yung mga triangles. Halos mo on price action pa rin din yung tinitingnan ko. Pero para sa akin, makakatulong din lalo if tumama ka ng counting, which is right now, I'm doing some trades. Sana, no? Is tama yung ating pag-check para maganda-ganda yung quarter 3 natin. Kaya ako rin nasabi yun sa aking mga tweet because of the waves that I'm counting. And also some of analysis done by some Elliotticians as well. And in our group that I'm belonging right now is Open Journal. Kaya you should check it out also. So yun lang, guys, no? Hopefully if ever this video gains some traction, then you can expect some trading contents from me, lalo sa mga new knowledge natin about trading. Pero guys, bago yung subukan itong mga technique na to, just risk ka naman that you can afford to lose lang and just manage your expectations sa trading. Once again, I'm John A.K. Soral. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Gusto ko rin marinig ang tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli, guys! Babu!